Welcome to the TMW podcast by Ted Anything. Sige lang. Welcome to the TMW. Okay, let's talk. That's it. So, good afternoon everyone. Medyo maulan na hapon. Ngayon ay linggo. May kasama tayong pinaka-importanting tao sa buhay namin, ng mga panahon namin. Grabe so, na. Welcome sa TMW Podcast. So, ito yung weekly posting namin for your interviewing some of the inspiring personnel sa different larangan ng industriya, whether sa music, sa business. So ngayon ang guest natin ay isa sa pinaka-idol ko ever since bata ako. Grabe naman talaga. so ako si Tad. So ang guest ko ngayon walang iba, ang nag-iisa na lead guitarist ng Rosier, one of the best indie band. As a proof, Rosier is one of the finalists nung nakaraang taong Music Laban. And I am very proud for this guy. I'm very proud for my brother. So we'll talk about the indie band scene because they were very experienced in the scene. Even me before I have experience, but sila yung mas nag-stay sa Philippine indie band scene. So welcome Alfred, Erica to our show. Maraming salamat sa Ayun. sa pag-accept ng Hello aking din. invitation. Ay, maraming salamat din, brother. Miss na miss ko tong kapatid ko na sobrang to tagal eh. Correct, Oh, kita pa correct. natin nung kasal pa eh. Kasal ko pa nun eh. Oo nga, yung kasal mo pa. No? Di ba? Tagal na rin yan ah. Oo nga, pasensya 2022 na, ata. medyo nagtatago tayo. Ayun. Pero with all of the priorities that we have in life, 'di ba? Hindi naman nawawala yung communication. So, as long na we sometimes nagiging busy tayo kasi we have priorities, pero hindi nawawala doon yung kapag nag-message yung isa talagang magre-reply yung the rest, di ba? So, ang ganda kasing i-reminisce yung mga pinagdaanan Yan talaga, natin. pag tropa talaga eh, no? Oo, sabi nga nila correct. So, sabi nga nila, hindi nagmamatter yung yung frequently na nagkikita kayo eh. Yung nagmamatter dun is yung bond yung brotherhood at saka yung grounds. Pinagsamaan talaga. Correct. So, kumusta ka na, Alfred? Si Ayan. Alfred ay may YouTube channel na Al Far Away, di ba? Al Far Away. Malayo-layo yan. So far away siya. Al Far Away. Al Far Away Music. Ang daming nito eh. Ang daming kinakabisihan na pagdating sa music scene eh. Actually, sa totoo lang, din? brother, kanina inaalala ko yung paano tayo nag-meet. Oo nga, no? Alam Hindi ko kaya ko yun na kay ma-recall eh. Sir Charlie yun eh. Kasi boss ko siya nun sa DepEd. Tapos alam ko magka-tropa na kayo nun eh. May banda na ata kayo nun, kasi, diba? Yung Cryptonash. correct. Oo, Parang si Chacha. pinakilala niya ata ako sa inyo. Doon ata baka nag-start nga, yun. Kay 2010 Janice yun, na alam yun, ko eh. yung dati yung grupo. Iba pa yun. Nauna yung natin, Iba pa yun. Cryptonash. Oo. Kasi alam ko 2010 yun eh. Oh, tama, 2010 nga. Meron ako ditong plaka eh. Plaka talaga. Dito yun. Ito yun. Yun. Oh, diba? Nakaano pa yan. May date yan dito. May date. Talaga. Ganyan natin i-treasure ang mga natin. Mga bandmates. Yan yung mga tropa. Yan yung first at saka last gig. First and last gig. Saan ba yan? Yung kasabay natin sila, diba? Osawa ba yan? Ano yun? Sa Headstock. Sila Bell. Sila Bell yan. Tama. Ozawa, Ozawa band. Ozawa. Na nakakatawa din yung experience. First and last.
Sa akin Pero si talaga, Charlie, matagal na kami magkakilala. Si Chacha. Shoutout kay Chacha. si Oo. Sir Cha Classmate pala, kami ano. niya nung high school. Makwento ko Kaya lang. pala. High school. Oo. First year. First year kami mag-classmate. Tapos, hindi Mm. pa kami masyadong well-known sa sa isa't isa. So, parang pa lang. Actually, hindi ko nga Kilala alam lang, na no? pumapalo siya. Oo, pumapalo siya sa drums. Mm. Pero kami, nagigitara na kami sa office. Sa office. Nagigitara na kami sa classroom. So, Oo. nung second year high school, doon kami nagka-idea na, pwede pala tayong gumrupo. Mm. Yan. Doon din kami sa Parang same school din. Sa 1980s Quezon ata City. yan, ano? 1980s ba yan? Uy, grabe ka. Hindi na. Ano naman. Kailan ba ako nag-high school? 1994. Yan, 94. Kasi umabot graduate pa. kami, 99. 94, 95 yata yun. Ayoko nang alalahanin, pre. Pero masayang alaala yun kasi doon kami pupunta kami ng studio na maglalakad lang kami hanggang Tandang Sora, hanggang sa St. James, yung mga studio nun 'di ba sa school natin. Yung mga studio malalayo. Tapos Alaala talaga, no? yeah. Nakakamiss nga yun, high school life talaga. Correct. Ngayon, bumabalik naman yung mga, kasi 'di ba alam naman natin nag-pandemic. So mahirap gumalaw ng pandemic. I think na-experience mo din kaya kung ano-ano ginagawa natin. Oo. Napaka-limited nung gig. Walang production. Tama. So, work from home lang. So, yun. So, ngayon gusto ko namang maintindihan. Kasi ikaw, sobrang laki na ng experience mo, pre. Actually, idol ko kayo nung sa Rubber Band. Sakto lang din naman. Malayo na, pero malayo pa rin. Pero bigyan mo kami ng konting kwento sa kasi kayo may experience talaga kayo going mainstream eh. Yung mix, pre, ibang-iba yun. Ibang level talaga yun. Ano rin talaga yung yun. Rubber Band. So, kwentuhan mo nga kami kung paano kayo nakapasok sa mix finals din. Hindi ko natatanong kung anong taon yun pero pwede mong sabihin kung anong taon. Sige. Yeah. Kwentuhan mo lang kami kahit konti lang bago tayo pumunta sa current mo kasi mamaya mas pag-uusapan natin yun. How ba? Ano kasi yun nag-start yun noong 2007. Kumbaga may yung leader namin si Karayan. Naghanap siya ng gitarista noon para doon sa contest nga na yun nasasalihan. Yun nga yung Pringles U-Pop. Ayun. Napapayag naman ako kasi nga parang experience yun bata pa ako noon Kumbaga parang gusto ko yan yung experience. Tapos yun nag-record kami sa bahay nila. Tapos pati video kasi songwriting with video music video competition. Hindi lang siya songwriting, pati video rin siya. Music video competition. Tapos yun yung ganun siya. Hindi siya songwriting lang talaga. Galing, pati music video. Ang bigat na nun, brad. 2007 talagang diba? Magsulat pa lang tapos mag-structure ng kanta, mag-isip ng melody. Ang bigat na nun, sige, go ahead. So, sa Pringles naman nun, yung nag-compose naman nun, si Karayan talaga, yung nagaya sa akin. Kumbaga, ako naglapat lang ako ng mga riff, yung mga adlib. Tapos yung pinasa namin sa site ng mix. Tapos teka, hanapin ko sige. Tuloy mo lang yan. Sige. May dyan, may music video dyan. Classic na classic yung tuloy mo lang yan. Pugot pa yung ulo. Kasi green screen ginamit namin. May green screen na nun 2007. Green screen. Tagal na nun. So, ang sponsor pala ng event na yun ay ang Pringles. In partnership with Mix. Pringles. In partnership siya. So, ilang kayo naglaban nun? Yung umpisa ng yung audition. Yung nag-submit kasi sa online nun, may higit 1,000 ata. Wow, tapos, 1,000 tapos magvo-voting yun through likes. Tapos, siyempre, yung internal judges. Yung napili kami sa top 5 finalist. Kaya tuwa kami nun percentage.
1,000, Kasi 1,000, tapos 5 finalists lang. 5 Grabing finalists lang opportunity, siya. no? Grabe, Correct. sabi ko parang ano to parang kakaiba Ibang, to ibang pero level, masaya. no? Oo, ibang level. Siyempre, bata ka pa nun, parang bago yung ganun eh. Correct. Ayun, nung nag-finals na, nakasungkit naman kami ng second placer. Kaya lalong mas masaya. Ito yun, di ba? Yan. Tuwan-tuwa ako dito, friend. Narinig ko sabi ko, nice, very Classic. creative. Diba? Ipopost na lang natin yung video dito mamaya. Novelty yan eh. Wow. Novelty pop. Tuwan-tuwa ka dyan. So, sinong nagtrabaho nung editing? Yung video, yung Ayun, concept, si production? Karayan lahat yun. Kaya bilib din ako dun eh. Si Karayan. Yung leader namin na Oo, yeah. talagang talented talaga. Talented Talagang talaga siya. craft talaga ng art, no? Sa lahat ng Kaya, aspect. naging influence ko rin yung ginawa niya para sa sarili ko na mga channel. Yun nga, green screen, produce. Yun, nakuha ko yung style na yun. Correct. Congrats. Ang galing. Nung napanood ko nga ito, grabe, ang galing pa nung Ang galing na arrangement. Sakto sa panlasa ng kabataan nung panahon natin. Tapos very poppy siya, di ba? So medyo pop yung novelty. dating niya. Pop novelty ba yung tawag din yan? Pop novelty. Parang ganun. Nakaka-relate yung mga tao sa lyrics. So andun lahat doon lahat ng ingredients para sana tumuloy sa sa mainstream. Pero alam naman natin matindi labanan ng panahon natin sa mga talaga. Sobrang connection din talaga yan. Hindi na natin babanggitin yung ibang nakasabay natin noon, pero congrats na lang. Kasi for community natin, naman yan di ba? Competition, wala yung competition na yan Siguro sa una lang. Because, correct. Pero pag nakapasok ka na dun sa community natin, yun na yung tulungan na lang. So, gusto mo ng gig, sige. So, yun yung maganda sa community natin So, yun. Bago tayo pumunta sa Rosier, may mga question ako sa iyo, sir. Kasi ikaw yung active ngayon Sobra pati yung grupo niyo na Rosier, sobrang active So you have gigs, you join Music Laban and ang galing, nakapasok kayo ng finals. Pero on the side, hindi mo maiiwasan na na along the way, sabi mo nga, malayo na yung narating, pero malayo pa. Pero for me, yung narating nyo, parang napakahirap ng habulin. For me lang. Sabagay. Kasi mga bata ngayon, di ba? Abundance of technology. Parang mag-produce ng kanta. Hindi naman natin na. Kasi thankful tayo kasi may AI. Thankful tayo, may laptop. So, nag-develop yung technology. Pero, mas iba yung experience nyo So, may question ako. Sa indie scene, paano naman nag-start yung Rosier? Paano kayo nagsimula na pumasok sa indie scene? Sa indie scene. Talaga yun nag-start kami as talaga, cover band. Japanese cover band. Sa mga anime conventions, sa mga J-rock community sa mga ganun. Hindi agad nag-start sa mga originals. Nice. May foundation din no? Yun talaga yung foundation na start. Tapos yung mga influences namin sa Japanese music, Asian music, mga Korean rock, Japanese rock, tapos iba-ibang Chinese, mga ganun. Kumbaga nagkasundo-sundo kaming 4. Kumbaga kaya nag-decide kami magbuo ng mga compositions na doon hango pero OPM original. Original. So parang siya influence by the Japanese rock and roll. Kasi minsan napapanood ko yung mga post mo before nung pandemic. Yung mga baka hindi na to alam ng mga bata ngayon, mga anime, mga BTX. Yung mga classic yan intro. Kaya yung mga Zenki. Hindi na nila alam yun Pero pag narinig ng mga batang narinig ng mga batang 80s, 90s, sa mga nanonood na sinusundan yung mga OG na anime, talagang marirecall mo yun
Nostalgic talaga Yun. siya. So, yun pala yung naging influence ang Rosier nung Yun talaga. nag-start. Building the foundation kasi. Foundation talaga siya. Oo. So, nagkasundo naman kayo doon na, sige, let's make this influence and let's bring it to the Filipino indie scene. Pero gaano kasi alam naman natin pag may proseso, ano yan, di ba? Hindi naman, bukas, okay na tayo. Hindi agad. Yan, di ba? So, May process talaga. may dadaanan yan eh. So, how can you describe naman yung process when you are, nasabi nyo sa sarili nyo, ito na yung defined na gusto namin na genre. What's your thought process? Nag-start siya nung parang 2016. Parang nagde-decide na kami mag-create ng identity namin. Sariling sound. Using yung mga influences. Tsaka yung mga sarili naming style as a musician. Mm-hmm. Tapos doon na, unti-unti na siyang na-create yung time na yun. 2016 hanggang 2020. Tapos, ayun nga, nagka-pandemic. Dapat tuloy-tuloy na sana kami. Kasi nagka-pandemic. Ayun, nag-decide na lang ako na mag-aral mag-produce, self-produce ng mga songs. Ayun, doon ko na na-record yung mga kanta namin. Tapos na-release namin sa Spotify. Kasi sayang yung time eh. Kung pandemic, di ba? Ayun yung ginawa namin. Correct. Ako nga nung pandemic, naisip ko lang din, gumagawa ko ng YouTube video, di ba? So ako, ang iniisip ko noon, at least kung mag-end of the world man, gumunaw mo ng mundo, maaalala nila tayo. Kaya ngayon. May remembrance. Oo, may record. Pero ang challenge kasi sa mga indie ngayon, at least kayo, you have defined yung genre. Alam natin yung genre nyo. Influence pa rin by Asian. Pero kung i-relate natin yan sa mga changes ngayon sa community, sa indie underground. Sabihin na natin underground kasi kung titingnan natin, may mga defined na indie artist, pero meron pa rin silang record label. Pero indie sila. So, indie. So, Tama. Hindi na natin babanggitin yung mga yon. Pero pagdating sa indie underground, ibang yun eh. Ibang senaryo eh. Parang iba talaga yan. Parang ang hindi nagbago based on my observation is still hindi nagbago. Kailangan pa rin natin kumuha ng gig for an exposure. Tama. Yun yung proseso na na-observe ko na meron pa rin talaga, especially sa mga indie. Ngayon may pina-follow akong isang banda. Ang galing ng banda. Yung style nila is parang Yellow Card. So sila yung pinaka based sa sa perception ko lang or sa kasi ang tagal ko na silang pinapakinggan parang months na yata. Pangalan ng banda is End Street. So, ang galing ng execution, ang galing nung kanilang genre na siguro sa mga bata na hindi nakakaalam sa Yellow Card. Hindi ko naman kino-compare yung banda na yon, yung End Street versus Yellow Card, pero ang galing ng execution nila. And they define their genre as punk rock, pop rock, which is okay lang naman kasi nagbabago talaga yung platform. Ngayon, from your perception, from the scene talaga, ano yung mga changes na nagbago when it comes to live gigs? Ano yung mga pwede mong ma-share sa atin dito sa listeners natin tsaka viewers na nagbago based sa experience for the longest time doing gigs? Nagbago simula no? Hanggang ngayon. Ngayon, medyo na mga tao ngayon kasi gawa ng internet. Dati, pag nagigig lang tayo, walang way to see you but to go to the bar. Go to the bar talaga. Tama. So, ano yung changes na significant na nakita mo sa mga gig ngayon versus nung panahon natin ng kabataan natin? Siguro ngayon, kasi parang ngayon mas maraming mga production kesa nung time natin. Parang konti lang nun yung mga nag-i-invite. Ngayon kasi ang dami ng production
Tsaka madami na rin bars na available sa mga indie bands. So sa ngayon mas Parang marami ganun. tayong outlet to Oo, consider. mas marami. Mas maraming matutugtugan. Mas maraming matutugtugan. Tsaka wala nang yung dati kasi magbibenta ka pa ng ticket eh. Naalala ko yun. Ngayon wala na. Gusto mo makatugtog, benta ka ng 100. Bibenta ka. Mas malala nun. Malala nung So panahon ngayon natin. mas in terms of access. So maganda na yung acceptance in terms of finding live gigs. Kahit pa paano. Oo, naalala ko na nun. record. Correct. Pag nagka-practice tayo, laging may kami nila sa may Red Damien sa studio sa may lumalapit lagi sa amin sila alam ko si Subscapular kung kilala mo yun. Nabentahan pa kami. Familiar. Mayroon din sila. Shoutout Subscapular. Idol ko yun, galing nun. Mga kasabay niya, Fast Pitch, Subscapular. Yan. So, naalala ko, binentahan pa kami ng CD nun. Tsaka ticket for their gig. So, syempre, support naman tayo. Yeah, CD. So, support tayo. So, yun naman ang kaya natin. Wala tayong magagawa. So, I think tama ka dun. Tama nga, nag-shift na yung indie scene. Mas marami ng access for gigs. So, yun siguro. Pero anong ma-advise mo sa mga para hindi madaanan yung, for example, hindi lang naman yan porket magaling kayong tumugtog. Tanggapin natin yun. Just real talk lang kasi talagang maraming magagaling na musikero sa Pilipinas. Marami talaga. So, pero yung access doon, yun yung key. Parang nabanggit mo kanina na yung network. So, kung babalik ka doon sa, halimbawa, tayo ngayon, mas bata tayo, we're just going through the indie scene. Ano yung suggestion mo sa grupo natin para at least kung meron niyang process na 1 to 10, ano yung process 1 to 5? Ano yung uunahin ko? Ito ba yung sa Cryptonash natin? Pwede rin. No? Pero ikaw, on your personal opinion, anong masasuggest mo sa mga bata? Pwede ko rin example yun sa atin kasi naging kulang sa atin talaga nun yung yung commitment talaga. Yung commitment sa practice. Correct. Sa yung continuous na gigs. Yes. Yung kumbaga nawalan tayo ng vision, ng goal na, sige, kailangan may mabuo tayong album. Kailangan makapag-expose tayo. Parang nawala kasi yung parang pump natin. Nawala yung parang yung may tawag doon parang nawala. Yung adrenaline. Yun, nawala yung buwelo. Oo, nawala. Nag-ano na tayo nun nag-120 na tayo, kumbaga sa sasakyan, di ba? 0 to 120. Tapos nung nag-120 na, nasira yung radiator. Oo. Nawala ng gasolina, hindi na kumarga. Magandang example yun sa mga batang ngayon. Yeah, correct. Tama ka doon. Siguro yun yung mistake na hindi naman siya pinagsisisihan na pagkakamali. Kumbaga, meron lang talaga mga pagkakataon na consider natin on our end on our case. Na-consider lang tayo na mga priority. So kasi nagtatrabaho tayo, tapos kailangan natin gawin yung mga bagay na kumita. So yun siguro. Tsaka yung technology noon hindi kagaya ng technology ngayon kasi before kailangan mo talagang mag-aral. Kailangan pag-aralan, bigyan mo ng time. So yun siguro. So ang suggestion mo is don't lose the momentum. Tama 'yan. Tsaka magkaroon lahat talaga ng sa bawat miyembro ng isang direksyon. Isang direksyon talaga na tama. Mga bata na nakikinig na may passion talaga sa music, huwag nyo kaming gagayahin. Joke. Huwag nyo kaming gagayahin.
Sa mga nanonood po or nakikinig, kami po ay may banda before. Hindi lang po halata. Opo. Pero nakapag-release po kami ng kanta na hindi namin nasundan. So, yun po. So, Like ako po Heaven, yung- tsaka Maybe I Saka, Should. Maybe I Should. Meron pa tayong isang Ah. na-record na hindi natin. Meron pa yun eh. Ano ba yung title nun? Naalala ko na-record natin sa Cubao Expo. Oo, naalala ko yun. Yung alternative natin. Correct. Yung Like Heaven Oo. tsaka Maybe I Should ni-record natin sa Blaster kila Zero. Oo, kila. Ayan. Sila Sir tsaka sila Marco. Ayan. Marco De Leon and Zero De Leon. Tama, Shout tama. out. Ayan. Yan mga passionate Shout din yan. Oh, shout out sa kanila. Sir Marco meron siyang recording studio sa may Tagaytay. Tapos ang meron pa recording rin pala. studio, meron siya. Ang maganda sa recording studio, po-promote ko lang Sir Marco baka naman. Ang Iyo. recording studio niya is nag-specialize sa vinyl production. Vinyl pala. Analog. Analog. Grabe galing. yun Analog. As in, Grabe analog yun. recording. So, nakakatawa. Visit mo yung Ganda nun. kanilang... Sige nga, check ko. Interesting, di ba? Nakakatawa nga. Oo. Analog, tapos vinyl production. Ang galing, sabi ko. Nice one. Ganda. So, kasi bumabalik din naman yung market ng di ba? Ng mga... bumabalik-balik na eh. Mga vintage. Vintage, oo. Pati yung Yeah. kanta ngayon, medyo pa vintage na eh. Bumabalik-balik Oo. na rin. Sabi nga nila, pre, yung art is a cycle lang eh. Cycle lang talaga siya. Mawawala, tapos bumabalik yung dyan, Bumabalik. mawawala. In a hybrid. So, I Tama, think in yun hybrid. yung maganda sa maganda sa inyo, sa music industry is hindi talaga siya, kahit sabihin mo na sobrang na ng AI, pero iba kasi yung music. Kapag Iba pala. may human touch. Tama. Alam mo eh. May soul. Yun, tama. Yun ang exact word doon. Oo. Meron siyang soul. So talagang Mm. alam mo kung pinaghirapan siya ng human being versus Ah. dun sa AI generated. AI. So yun siguro yung Advantage. Pero 'di ba habang nasa scene ka ng indie, hindi ka tumatanggi sa mga session eh. Kilala kita eh. Pag may nagyaya sa iyo na magka-session ka, Medyo na lang din. Kasi busy so- na rin sa work eh. Tsaka sa banda. So iba talaga kapag may priority na halimbawa meron Oo. tayong day job, so kailangan na lang din. Tapos siguro dahil committed din tayo sa banda natin. So yung time mo for music for Rosier, Oo. yun lang talaga yung pwede mong sundutan. Mm. So yun, I'm very thankful nga na available ka ngayon. Though online lang naman pero parang jamming na din. Oo nga. Tsaka na rin. So, Catch up Catch up. na rin. correct. Catch up na lang din. Oo. So yung indie spirit na tinatawag, gaya ng nasabi mo, nandyan pa rin pero mas gumanda lang yung platform. Mas dumami yung platform na pwedeng Mas express dumami talaga. Oo. yung music. So, kung tatanungin kita, since maraming platform ngayon na pwede mong i-release yung art mo, yung craft ng, for example, ng Rosier, meron kayong YouTube, meron kayong Spotify. So, ano ngayon yung magde-define ng indie when it comes to migrating to different platforms? So, halimbawa, you launch in Spotify, then ano yung ine-expect mo na outcome when you release a music in those different platforms? Ako kasi sa part namin, parang wala kami ini-expect eh. Kasi hindi ka naman kilala eh. Parang ganun. Kasi yung Spotify namin, konti lang naman din listeners. YouTube namin, di naman din ganun kaano. Kumbaga manggagaling pa rin talaga yung fan base mo sa mga live exposure. Sa mga live scenes, live Live exposure. scene pa rin. Kasi doon mo talaga makukuha yung authentic na audience eh. Yung talagang, Yeah. talaga napukaw sa performance mo, parang ganun. Sa ground Siguro, pa rin. Oo. Pero may mga pakonti-konti rin din naman sa online na may makaka-appreciate. Pero hindi mo siya maaasahan talaga. Lalo pag wala ka pang pangalan. Parang ganun. Sa experience. Okay. I remember meron tayong pina-follow before na na international artist. Siguro ako lang na-observe ko yung Gorillaz.
Di ba, Familiar nga. wala silang live. Yung vocalist nun ng Gorillaz, yung kumanta ng anong kanta yun, yung Clint Eastwood. Yun pala, yun ano. So, yung hanapin ko. Sila, hindi ko alam kung college na tayo nun o high school. Hanapin ko, meron silang kantang Clint Eastwood na wala silang live, pero dahil ang galing nung kanilang team, yung marketing team. So, heavily talaga sila. Siguro, dahil may impluwensya na din Pwede, yung vocalist. Kasi yung vocalist niya is yung vocalist ng Blur. Blur, So, siguro yung arm niya, narinig mo na to eh. Sobrang sikat narinig ko rin. Narinig ko rin, Ang galing. Pero sila, indie sila nun. Alam, pinikap sila ng narinig ko rin. Ayan, di ba? Very creative. Sila, nag-start sila sa MTV lang. They just produce music video. When they produce music video, they will launch, meron pang Channel V nun. So, Channel V. Ila-launch nila sa different channels. I'm not sure kung meron ng YouTube nun. Nung release nila yun. Parang wala pa siguro, tahanan. Hindi ko sure, pre. Baka meron na, pero hindi pa gano'n sikat. Baka kasi alam mo kasi ang YouTube eh. Oo nga, ang internet ng mga panahon na yun, pre, ano lang, di ba? Modem. So, dial-up. Dial-up pa. Card pa yun, So yun, siguro kung may mga nakikinig sa atin na mga passionate na mga bata sa music, then they can use different platform. They can research siguro yung mga artists like Gorillaz na they don't start sa live session but they leverage on the push sa promotion when it comes to media. Yan talaga. Tama yan. Media promotion at saka media exposure. Ayun ang malaking bagay din talaga. Kasi Correct. kami wala talagang ganun eh. Sariling siguro din talaga. Correct. Di ba I think sila Sir Raymond Marasigan ng Sandwich. When they started Sandwich, it's an indie band. It's a side project. With ang vocalist pa nila noon is si Mark Cabaya. Sila Mark Cabaya. So, I remember one of the interviews, kinuwento niya kung paano nag-start. Then also yung bakit umalis si Mark Cabaya. Siguro, napaka-importante nga rin ng engagement with the fans. Tapos, if you're an artist, kung artist ka, importante rin kung paano ka ko-connect, not just sa audience, but also with your bandmates. Tama yan. So, yan. So, sa case ng Rosier, do you have a promotional team or kayo-kayo lang din ang nagtutulong-tulong para mag-publish ng song sa platform? Ayun din talaga yung challenge sa amin. Kasi wala kami talagang team na magma-market ng mga music. Kami lang din. Kaming apat lang din talaga yung nagma-manage. Wala kaming manager, wala kaming Ayun, shoutout natin. Baka may nakikinig na manager. Rosier is looking for an artist manager. Ilapit natin yan dito sa ating. Kasi parang iba pa rin na may direksyon ka na may nagma-manage na dito kayo pupunta sa ganitong mga event, yung mga malalaking Kasi pag kayo lang, talagang matagal ang proseso eh. Talagang tsambahan na kung Then may mga day job pa kayo na kailangan i-consider. Yun pa. Yun siguro yung one of the key para maging successful sa music scene or sa platform na gusto natin pasukin is yung focus. Kumbaga, 100% bigay ko yan. Kahit 110% pa, bigay ko pero nakafocus ako dyan. Yun siguro yung pwede nating i-consider. Pwede.
Pero when it comes to mainstream, Rosier is still aiming for a mainstream status when it comes to producing music and endorsing music to the community or to the audience. May mga Oo. plano ba kayo? May plano rin talaga. Kumbaga, nasa goal din namin talaga yun eh. Mag-soundtrack sa mga movies, sa mga patalastas, maging theme song, mga ganun. Correct. Yung mga namin eh. Feeling ko Mas meron marami. kayong meron kayong fan base na talagang nag-aabang din sa inyo to go May nag-aabang mainstream. talaga. Oo. Marami na rin naman. Pero mas marami pa rin yung hindi nakakaalam. Ayun na lang talaga para sa amin yung parang isa lang sa parang key. Yung kailangan talaga marami yung makaalam sa banda. Kasi hindi nila alam yung gantong tunog eh. Marami Exposure pang tao level. eh. Exposure. Parang ganun. Pero your music kasi is very authentic eh. So, ayun, marami nagsasabi nun sa amin. Correct. So, your music is very authentic. It's just a matter of time. Hindi natin alam. Baka after ng usapan natin, meron tayong mga listeners na maging interested sa music nyo. Pero, when it comes to authenticity kasi, dito papasok yung yung market na tinatawag. Kasi alam natin yung genre nyo is influenced by J-rock, J-pop, mga ganun. J-pop, so ini-infuse natin siya sa OPM approach. So lahat naman tayo pag OPM naman talaga ang ating classification. OPM naman talaga. Unless sa ibang bansa ka nag-release ng music mo. Pero diba, sila Olivia Rodrigo, yan, film sila, pero international music scene, ibang level din yan. Tama. So yun. Pero when it comes to authenticity, since you have a defined based on your direction to be that kind of band, what's your take on the authenticity of music? Lalo na dito sa OPM scene at saka indie scene. Alam natin, ako to be honest with you, nung narinig ko yung mga banda na Ben and Ben, sila Adi, mga bagong artist ngayon, sila Zach, they have a common denominator, but at the end of the day, their music is very authentic on my end. So, maybe because yun sa boses nila, maybe because of the arrangement, maybe because of the approach. But kapag pinakinggan ko sila na magkakasunod, nakikita ko pa rin yung authenticity. Na ang galing pwede palang gawin yun. Bakit kami hindi namin naisip yun? So when it comes to authenticity, kung bibigyan ka ng tatlong aspeto of being authentic musician, what's your suggestion to our listeners na ibigay or i-gather na skills or in terms of art form, ano yung suggestion mo sa mga young musicians? Ayun siguro sa akin, wag silang mag-hold back kung ano talaga yung soul nila, kung paano sila tumugtog ng gitara, kung paano sila kumanta, kung paano sila basta kung anong instrument, wag na lang i-hold back kung dapat ganito lang, dapat ganito. Kumbaga, ilabas talaga nila kung sino sila. Kasi ganun yung naging magic sa Rosier eh. Baga hindi namin hold back talaga yung mga sarili namin. Yung mga influences. Kumbaga maririnig mo yung mga influences, pero yung maririnig mo talaga, yung tunog namin. Yung kung sino kaming as a person, as Kumbaga, yun yung isa ko sa masabi na para maano mo yung authenticity ng isang artist. Yeah. So parang wag mong ikakahon yung sarili mo sa sistema na parang lalabas na kinokopya mo na sila. Kasi nararamdaman naman ng listeners yun, di ba? Lalo na tayo, parang ang bilis natin ang bilis nating
makakapag-compare na ay Tama, ginawa na tama. niya na 'to, 'di ba? Ay ito yung music nito ng ano, 'di ba? Kaya nga. Sometimes lang naman, di naman lahat. Siguro on my Mm. part, minsan napipick up ko din yun na, ay oo nga no, parang narinig ko na yan. Parang ganun. Mm. Ang bilis natin parang Oo. narinig ko na yung style na yan. Pero tama ka na dapat wag kang makahon dun sa nakagisnan or wag kang makahon kung ano yung sinasabi ng mga tao na dapat dito ka lang. Ito lang dapat yung genre mo. Tama, tama. Yan pala yung Tsaka yung mga influences naman, kumbaga maririnig mo talaga yun sa kahit anong kanta eh. Kumbaga, di ka makakarinig, ay, walang ano to ka-influence Kumbaga, syempre lahat tayo may idol eh. Correct. Kumbaga lahat yun. Nag-strive, di ba? Oo. Kumbaga maririnig at maririnig mo talaga yun kahit ayaw mo sa isang artist. Pero ang kagandahan doon, yung sariling take na nila. May sarili na Pero silang, ikaw ba? Sino bang, alam ko, kasi minsan nagkwentuhan na rin tayo ng mga naging active tayo sa jamming. Alam ko, naging influence mo before sila Steve Vai, sila John Petrucci. So nag-stay yun, di ba? Kahit yun sa mga riffs mo. Nag-stay yun. Sa Rosier, sabi ko, galing. Hindi kita mahabol, pre. Sobrang bilis eh. Tsaka sakto rin kasi siya sa influence ng J-Rock. Kasi doon lang naman kinuha ng J-Rock yun eh. Sa Western eh. Kumbaga, ginawa lang nila ng sarili nilang trademark. Influence na ginawa ng sariling trademark. Parang ganun din sa amin. Influence na ginawa ng sariling trademark. Parang ganun. So parang kung siguro kung hingi ako ng suggestion sa'yo doon sa sinabi mo, so wag matakot na express talaga. Express talaga. Kasi doon lalabas eh. Kung sino ka talaga as an artist. So natural siya eh, di ba? Parang natural na lalabas yun eh. Natural siya eh. So yun din siguro yung naging ano sa atin. Parang siguro bottom line dito sa segment na pinag-uusapan is yung dapat alam mo yung character na ipo-portray mo kapag tumutugtog dapat ka. Alam mo. Dapat kilala mo na yung ano mo, yung sound mo talaga. Pero matagal na process yun. Kailangan mo talaga ng experience. So, maintindihan mo rin. Pero maintindihan mo rin yun pagka sa experience na ano mo na gain. Ikaw ba? Anong trigger sa'yo na, yun na ako. Yun na talaga yung character ko as a musician. Kasi ako, noon pa man, gano'n na talaga eh. Kahit sa atin, di ba? Yung mga recordings ko, yung makikita mo na yung riff ko eh. Talagang hindi ko na inalis yun eh. Yung riff, yung kung paano mag-adlib. Kumbaga, dinidevelop ko na lang siya hanggang sa lalong... Nag-experiment ka na lang, no? Oo, nag-experiment na lang talaga ako. Hanggang sa mas... Nag-stick talaga siya sa... Mas tumama siya sa Rosier. Yung genre na ginagawa ko sa gitara. Galing. Ganon din siya eh. Pero kung bibigyan mo ako ng top 3 influence mo sa mga riff mo, sino yung top 3 na influence mo na yun? Siguro si Slash. Slash talaga. Oo, idol ko yun nung high school eh. Anong kanta yan sa Rosier na medyo may pagka-slash? Pero hindi naman talaga siya Rosier. Parang feel lang yung approach lang. Approach lang. Okay. Tapos Slash, si Darius. Yung pangalawa natin. Darius na Parokya. Talaga? Magaling. Idol. Nice. Maraming idol yun. Oo. High school pa lang, paborito ko na yun. Kasi ang ganda rin niya ng gumawa ng mga melodic, no? Oo. Melodic. Ang ganda eh. Saktong-sakto sa kanta eh. Tsaka kumakarga talaga doon sa boses ni Chito. Saktong-sakto talaga. Yeah. Kaya marami rin nagkaka-idol doon kay Darius. So, shout out idol. idol Darius pa naman. Pero magaling talaga yun kasi kung papakinggan mo yung all album from Kangkong Kernitz, Gulong Itlong Gulong, Burugodoy Sonsugudunstoy. Kung hindi siya hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas. Parang depende sa team ng album. Kung yung team ng album. Maganda siyang magkwento ng gitara. Yun, tama. May storytelling din. Hindi lang yung kanta yung may storya, pati yung riff
Actually, Tama, lahat sila tama. eh. Na, Kahit nag-ano lang, na medyo nagalingan talaga ako kay Bowie nung lumabas yung Borogodoy Stone sa Gudonsoy. Kasi kumakanta oo. siya doon. Mm. Tsaka iba Tapos rin na-relate mag-vision. niya. Oh, iba. Oh, Lahat sila idol ko rin talo. yan eh. Galing. Magaling yung magaling grupo na yun. Yan yung mga natin eh. Diyan tayo lumaki. Kaya nga, Oo. So, influence talaga. importante talaga yung chemistry ng banda Chemistry. as a band. Tama So, yun yung natin para sa to build the character as a musician. Character talaga. Kailangan maintindihan mo muna yung ano ba talaga yung pwede mong i-deliver sa audience. Tama. Tapos Tama storytelling. Dapat may storytelling approach. yan. Tama. Tsaka, Napanood ko one time, share ko lang, yung bagong gitarista ng Kwan. ay oo, mahusay din yan. Oo, ang galing nun. Ang pangalan nun. Yung, kalimutan ko. dati siyang gitarista ng Willa Baliw. Kay Ian. Si Isok, galing. Meron silang mga clip sa Kwan channel nila. So yung riff na ginagawa niya, ang galing ng thought process niya. Though lang siya, short lang, YouTube short. Pero makikita mo yung for every ad-lib, meron siyang input na, ay hindi maganda yung riff ko kasi hindi siya swak doon sa storya. So, may ganun, dapat ganun talaga. Ang galing, di ba? May thought process talaga. Kumbaga, thought process. Ikaw kasi minsan, ako aminin ko on my part na, ay, ang bilis nun, no? So, pabilisan lang pala to. Parang nawawala yung sense nung ako lang. Nawawala. Akala ko dati, pag lead guitarist ka, dapat mabilis kang mag-ad-lib. Kuha ng riff. Yung pala, mas malalim pa doon. Dapat pala, i-relate mo yung ad-lib mo sa thought process nung vocalist or nung composer kung paano niya i-deliver yung kanta. Tama yun. So, yun pala yung dapat yung pinaka-key para yung audience mo, once nandun na sa guitar riff, meron pa ring istorya. Hindi natatapos yung istorya. So, kasi iba yung kwento ng kwento ng vocalista, tsaka yung kwento ng instrumento. Kumbaga nice. saliwa yun, pero pag pinakinggan mo, harmony siya na ang ganda pakinggan. So, doon mo malalaman yung blending ng talent. Yun. Correct. May kanya-kanyang kwento. Tama ka. Kaya hindi kita masisisi kung idol mo si Slash. Magaling na storytelling yun. Yung ginagawa niya. Yung lahat ng riff niya, November Rain, Sweet Child of Mine. Kahit sabihin mo simple, pero sa simple, nagsisimula yung ganda eh. Kumbaga sabi nila, back to basic. Basic talaga. Basic lang. Even yung Welcome to the Jungle, di ba? Parang hindi naman ganun kaganda yung ad-lib. Hindi kasing komplikado ni Yngwie Malmsteen. Ni John Petrucci. Pero pag napakinggan ng tao, it's easy to relate. Kumbaga, Welcome to the Jungle. So, talaga rip. Islama na yung mga tao. Alam nila yung kanta is aggressive. Then, when you listen naman to November Rain, alam mo naman melodic yung dating. So, everyone is supplementary sa lahat ng band members. So, ang number one mo, going back to the top 3 guitarists mo, number one mo si Slash, pangalawa local, support local, baka naman Sir Darius. Oo naman. Baka naman, sir. Pwede makakausap. Yan, yung pangatlo mo, sino yung pinaka-major influence sa mga riff mo? Si Petrucci. Dream Theater talaga. Dream Theater. Correct. Sa progressive kahit nung nagsolo siya? Sa medyo lang din. Pero hindi ganun kagaling. Parang lang, yung konti lang na May gusto akong nung nagsolo si Petrucci, may gusto akong pakinggan na riff niya. Ewan ko kung nasa Spotify na yun. Ang tagal bago ko makuha sa Spotify. Yung suspended animation na maganda yun. Grabe, ang galing nung niya, suspended animation. Hanapin natin sa Spotify. Ayan, meron na pala. Yun. Wishful Thinking at saka Glassclaw Kiss. Maganda yan mga yan. Mahirap yan.
Tsaka yung melodic, may melodic siya dito yung ano eh. Mm. Wishful thinking. Oo. Nice, di ba? Parang, okay, instrumental siya. Solid, Pero pag pinakinggan mo, alam mo ano eh, para na rin kanta. So, Mm. yeah, tama ka doon, tama ka Kwento doon. talaga. Kwento, dapat Kwento may talaga. soul. Mm. So, sinasabi mo ba na ano? Sinasabi mo ba na kahit gitarista ka lang, pwede mong i-relate na merong kwento yung ginagawa kong, for example, recording. Kasi si John Petrucci, walang vocals to, di ba? Nung nag-solo Wala. siya, walang Dream Theater. Pero pag instrumental lang napakinggan mo- talaga. nung pakinggan mo yung buong kanta, parang may emotion eh. So, sinasabi mo ba na okay lang din mag-release ng kanta na na instrumental kung yun lang yung meron tayo ngayon? Oo. Mm, Iba din kasi yung melody ng kahit sabihin mong di gitara, kahit mga instruments lang ng piano, kung ano-ano. Iba din yung Correct. feel nun kahit walang kanta. Kasi yung vocal cord naman natin, instrument din yun. Kumbaga, nagsasalita lang talaga Ganon din ang instrumento talaga. Pareho lang din. Yeah. So, kapag may vocals lang, is more of the narrative side of the music. Lang. Tapos yung instrument is more of the melody and harmony. Melody. Emotions, feelings. Correct. So, yeah. Yun. So, number 1 si Slash, pangalawa si Sir Darius, at pangatlo si John Petrucci. Wala akong masasabi dun. Those were very Pero hindi ko kaya tugtugin yung Petrucci. Konti lang kaya ko dun. Konti lang kaya ko dun. Tempo. Paborito ko talaga yung frame wishful thinking ni maganda yun. Suspended animation. Kumbaga kapag bawa galing office, kapag galing ako ng or galing ako na sa field na malayong driving, yun talaga pinapakinggan ko parang iba yung relation, iba yung paano niya nirelate yung instrument sa mga makikinig. Parang tama. galing galing. Kwento talaga siya. So yun. May dynamics. Oo. So, ayun, isa pa yun. Yun yung key doon. Yung dynamics talaga ng ng instruments. Yeah. Kaya yun. Isa sa mga technique yun Correct. So mag-ano naman tayo ng konti. Kumbaga mag-ano tayo. Mag-real talk naman tayo. So ito, no holds barred. Mag-ano tayo. Alam naman natin na maraming struggle kapag may grupo, kapag may banda. So sa ibang tao, o kaya sa mga nag-expect, halimbawa may nilabas na kanta, tapos maganda yung kanta, maganda yung reception, sabihin na natin ang daming lumaki yung fan base. Pero for every successful song, ako lang, there is always a struggle. Hindi naman siya struggle na talagang patayan kung patay. Hindi naman gano'n. Parang struggle to come to that level na yun yung hindi nakikita ng mga tao challenges na tinatawag. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging full-time musician, sa tingin mo, ano yung mga challenges na kakaharapin ng mga natin, ng mga listeners natin kung yun yung direction or yun yung dream talaga na gusto nilang gawin na maging full-time musician? Ayun talaga, hindi mo maiwasan yung talaga. Yung commitment mo sa sarili na pagbutihin pa yung skills mo. Kung ano man yung instrument mo na hawak, syempre lalabas ka sa mundo Kailangan ipakita mo talaga yung pinaka-best version mo. Unti-unti na-develop mo siya. Correct. Kumbaga, struggle yun kasi mahirap din mag-develop talaga ng skills. Hindi talaga siya isang araw lang, hindi isang taon. Talagang ilang taon mo siyang paghihirapan. Kaya sa mga bata ngayon, gawin nyo na habang bata pa. Para habang tumatanda kayo, nade-develop yung skills nyo.
Tapos bukod So pa it doon, takes syempre, time, no? takes time. Pasensya mo sa pagpa-practice, tsaka sa mga rehearsals niyo sa banda, kung may banda ka na. Mhm. Tsaka syempre syempre marami kayo sa banda, 'di ba? Hindi lang naman iisa yung ugali niyo eh. Kumbaga, Correct. kailangan sakyan yung bawat isa sa kung ano yung trip nila, kung anong gusto. Kumbaga, magkaroon kayo ng usapan na kumbaga open lahat sa mga suggestions. Mhm. Kumbaga, hindi pwedeng yung ego ng isa mataas sa isa. Kumbaga, Correct. dapat kayo, equal. Kumbaga, lahat kayo leader, pero equal din kayo sa sa mga suggestions, tsaka sa mga pwede pang i-enhance ng banda nyo. Parang gano'n. Kasi ganun yung sa amin eh. Kumbaga, lahat kami, leader kami, pero lahat kami open din sa mga suggestions. Kung mas makakaganda to sa sige, sundin natin siya. Parang ganun. Tapos, Oo. Correct. Tapos yung commitment sa, ano pa ba? Yung sa mga gigs, sa mga exposures. Kasi doon kayo madidevelop eh. Kumbaga, tapos kasama na doon yung yung kunwari may work kayo, may pasok kayo, syempre may gig kayo ng gabi. Kumbaga yung sacrifice nyo ng puyat para lang may expose kayo sa sa mga gigs. Tapos papasok kayo kinabukasan, puyat. Exactly. Yun yung mga sacrifices talaga na dapat ready kayo. Kumbaga set nyo na yung mindset. Ito yung mga mararanasan ko. Dapat ready ako dito. Pero syempre, huwag yung pabayaan yung katawan nyo. Mag-exercise, kumain ng Correct. Pambalance kasi yun, pambalance. Correct yun. Ang gandang sa advice sa mga young musicians, especially mga veterano na katulad mo. Tsaka sa Rosier. Kasi ako, naging challenge sa akin. Ito, maging real talk nga tayo, diba? Ako, naging challenge sa atin nun, yung sa grupo natin is yung nagkaroon ako ng level na frustrated na ako. Bakit hindi nagtutugma yung kasi may target tayo, di ba, to go mainstream. Tama. So, I think lahat naman ng mga banda nung nagsisimula, yun talaga yung aim. Gustong makilala. So, wala tayong pakialam kung may bayad ba yung sa gig, wala tayong pakialam. Kasi gusto nating ma-share eh. Kasi passionate tayo sa music natin. Parang gusto nating i-share sa buong Pilipinas, kahit hindi sa buong mundo. Parang gusto natin may makarecognize nung ating ginawa. Kumbaga, blood and sweat. Sacrifices. So, yun siguro ako, siguro wag silang mawawalan ng drive. Kaya na sinabi mo kanina, nawala yung momentum natin. Tama yung momentum. Pag na-stop yung momentum, for sure, kung nagawa mo yan, na ma-stop yung momentum mo, kinabukasan, magagawa mo pa rin yan, ma-stop yung momentum. So, tama ka dun. Tama. So, pero at least, ang Rosier is going strong. Going strong naman. Going strong sa mga struggle na yan. So, napaka-importante ng connection with band members and yung commitment ng band members dun sa objective. Tama yun. Pero sa mga gig nyo, meron ka bang mga experience na may mga experience ka ba na gustong i-share? Medyo marami din. Kahit isa lang, memorable na siguro, paano nyo siya na-manage yung sinabi mo. Yun. Yung siguro, yung backing track namin. Kasi nagki-click track kami. Nagki-click track may kasabay kaming instruments sa background namin, yung mga keyboard. Kasi 4 lang kami. Wala kaming keyboard, wala kaming isa pang gitarista. Kung bakit kailangan makapal. Kasi yung tunog namin, medyo cinematic na something kailangan ma-express namin yan. Isang gitarista. Okay lang. Nalaglag po ang camera niya. Ang cellphone ni Alfred. Kasi kayo, di ba, 4-piece?
tatlong 4-piece lang instrument. Straightforward Mm. eh. Drums, Straight lang. gitarista, tapos bass, then vocals. Bass. Oo. Straightforward. So, kailangan nyo ng Kumbaga, backing track. So, sige, kwento mo kailangan yan. namin Ano ng nangyari sa backing. inyo? Ano Ayun, nangyari may nun? Live may gig gig to, kami. Live gig yan. Kumbaga, sineset up na namin yung gamit sa sa stage. Yan nangyari. Tumutunog yung click track namin sa sa speaker. Yung click, tak, tak, tak. Dapat Metronome? yung... Parang may yung metronome. metronome. Dapat tumutunog lang din yung Yung backing track mismo. Yung track backing lang. Tapos ay tumutunog. metronome. Sabi namin, okay naman sa practice to Bakit dito sa gig, lumalabas yung tunog? Hindi namin alam gagawin. Kung ano-ano ng mga pinagpapalit-palit namin cables. Talagang ayaw pa rin talaga. Tumugtog na lang talaga kami na may click. No choice Parang tinawid na lang no? Tinawid na lang talaga. Awid na lang natin kasi isang kanta lang naman yung kailangan ng backing track. Hindi naman whole set. Lahat. 4 songs yun Lahat. 4 songs yun. Sige, tawid na lang natin. Hayaan mo yan dyan. Kesa naman, the show must go on. Sabi nga nila. Ganun na lang the show must go on. Learn. Ang importante, let's learn from that. Yan naman, di ba? Kasi magkakaroon kayo ng post-mortem meeting yan. Ano nangyari? Bakit hindi nawala yung ganun? So, at least, di ba? You learn from the mistake. Parang yung horror story na yun, iwan nyo na yun dyan. Horror talaga yan, ako pa naman nagmamanage ng backing track namin. Ako yung nag-aano na Pero at the end of the day, walang sisihan, di ba? Walang sisihan. Parang wala naman talaga. Ng lahat yan. Kasi, ano yan, dapat open communication Dapat, walang sisihan dyan. Kung ano man ang nangyari, then let's leave it as is. Let's learn from that. Para improvement sa next gig. Ayun. Kumbaga, maraming beses nangyari din yun. Maraming beses din. Pero hanggang ngayon ba nangyayari? Pero wala naman ako nakendarinig na backing track sa sa music laban. Pero pinanood ko yung pinapanood ko yung performance niya Nag-publish kayo ng recorded na, di ba? So, goods naman goods na. Inayos ko na yan. Sobrang proud ako na. Proud talaga. Sobrang proud ako doon. Kinakwento ko nga sa sa office, meron akong barkada na finalist sa music laban. At least may masasabi ako na na tropa. Hindi niya nakaka-proud talaga doon. Siyempre, yung mga kakilala mo, di ba? Papagyabang ka rin nila sa mga kilala nila. Kaibigan ko yan. Ganun. Pre. Kumbaga, yun din yung namin parang nagbo-boost sa amin ng energy na yung mga support na ganun. Correct. Ganun. Saka iba yung feeling ng, siguro, as a musician, iba yung feeling na yung parang satisfaction ba tawag doon? Na parang, yes, nakarating na kami doon sa stage na yun. So, nakarating na kami sa siguro kung may checklist kayo, meron na kayong, ang dami nyo nang na-checkan. Sa atin kasi, dalawa lang. Kaya siguro, mga 20 na, mga 20 checklist na yung baka almost complete na. Meron na lang isa yung mainstream checklist. So, siguro. So yun siguro yung yung checklist na meron kayo. Siguro yung nagpapunta sa amin sa music laban yung goal, yung vision namin na talaga maabot yung pinaka gusto maabot talaga ng mga indie artist. Kasi hanggat maliit yung pangarap mo, parang hanggang doon ka lang din Pero kung gusto mo talagang lakihan yung pangarap mo, may mapupuntahan ka talaga Kung talagang seryoso ka talaga na buong puso mo, kung sarili mo yung dededicate mo talaga, kusa siyang lalapit sa'yo parang gano'n. Kumbaga kahit wala pa kami dun sa level na gusto namin, yung parang unti-unti na siyang nangyayari. Sa music laban, mga gano'n. Sa guest. Kumbaga sobrang, kumbaga sa mga indie artist,
going that level na out of 1,000, 5 lang yung pinili. Tama ba? Oo. Ay, sa mix pa lang, Sa out of mix. 1,000, 5 kayo. Sa music laban, for sure, same level of auditions ang nangyari. Tapos nationwide yan, di ba? Nationwide So, din to. Buong hindi Pilipinas ganun talaga. Hindi ganun kadali yun, Brad. Kasi Kaya nga. na-experience, sobrang laki ng indie community sa Pilipinas. Tama. Makarating ka sa ganong status that na-recognize kayo ng indie music scene as one of the finalists. That's that's sobrang hirap nung ano na yun. Sobrang hirap ng pinagdaanan nyo. Sobra. That's a fulfillment na para sa akin. Nung nanonood ako, kahit online ko lang siyang pinanood, I'm very very proud sa kaibigan kong to. I'm very fulfilled kahit hindi ako miyembro ng banda. Kasi I know the feeling. I know the feeling na nasa stage ka and you're aiming for that goal na nandun ka na. Iba yung satisfaction, di ba? Iba din yung pressure dun sa stage. So yun siguro. Well, kapag may pressure daw, meron yang may reward. Tama. Yung reward, it can be hindi naman pag sinabing reward tangible Sometimes yung reward is hindi siya mag-manifest ngayon. Pwedeng yung reward is part ng manifestation in the future. Yun yung sa akin. Yun yung Ayun. Good point. Good point. Maraming salamat, pre. Ayan, maraming salamat din. Busy ka rin. So, kung gusto mo i-plug, may mga gigs ba kayo ngayon? May mga single ba kayo na ginagawa? Ano yung ine-expect naming mga fans nyo sa Rosier sa incoming months, weeks, or days? Ayun. Meron ba kayong bagong single na ilalabas? Wino-workout pa lang namin yung mga bagong songs. I-update na lang namin kayo sa page namin. Tapos sa gigs. Sige, plug natin yung plug mo yung ating Facebook page pa yan, YouTube. Sige, plug mo na dito. Ayan, yung Facebook namin Rosier PH. Type nyo lang sa YouTube or sa Facebook. Tsaka sa TikTok. Rosier PH. Rosier Facebook, YouTube, at saka TikTok. Meron bang mga dyan? May mga merch ba kayo na gusto mong ibenta or i-plug dito? Wala pa kami merch Kailangan nyo ba ng designer sa merch? Pwede, Pag lumaki na siguro yung pamilya natin. Yeah. Kailangan nyo ba ng stickers? Pag nakasalubong kita, penga ako stickers T-shirt. May stickers ako dito. So yan. Yung YouTube mo, pre, YouTube ni Alfred, Alfaraway Music. Baka ayun, Alfaraway Music lang. Ayun naman, puro mga Alfaraway Music. Kung ano-ano lang ina-upload ko dun Tanggal umay lang. Mga may ayun. Yeah. Yung mga anime intro na J-Rock. Ayan, gusto nyo mapakinggan. Tsaka yung mga cover nyo ng mga John Petrucci. Tsaka Will Malmsteen. Wala, isa lang yan. Ayun. Yun. Alfred, brother from another mother. Thank you very much. Yeah. Thank you so much for giving us time. Alam ko, ngayon, medyo may work ka. So, at hindi ka pa rin nagbabago. Kapag message lang kita, ina-accommodate mo kaagad yung aming request. Yes, sir. From Carlo. Shoutout natin si Chacha. Chacha, Carlo. Ay, sir, Cha. Meron po kaming banda, Krypton Ash. Nasa Spotify po yun. Hindi lang po halata. Baka naman. Magkakaroon po kami ng mga single. Hindi lang po napaprioritize. Pasensya na po. Ayun. Last few words, brother Alfred, sa mga musicians na gustong marating yung kung nasan man si Rosier ngayon o kaya nasan man si Alfred ngayon, ano yung ma-advise mo sa kanila? Last few words. Ano lang? Keep playing lang. Tugtog lang ng tugtog. Gig lang ng gig.
Kasi pag uminto ka, wala eh. Yo. Mawawala talaga. Yeah. Kasi uminto ka na eh. Ayun lang. That's the key. Tuloy lang, That's the key. tugtog Tuloy lang. lang. Yes, tuloy lang, Ah. tugtog lang, makakarating ka rin basta mayroong objective Ah. sa iyong ginagawa. Tsaka At hindi gusto mo. nakakasakit, syempre. Oo. Tsaka gusto mo pa rin siya. Hindi yung napipilitan ka na lang. Kasi ang gusto ko talaga. Yun. Tuloy talaga. Ayun yun. Isa sa key. Ayun. Ayun. Kaya nag-Pringles Yubab Ayun. tayo, tsaka Music Laban. Kaya naabot Correct. Yes. Yeah. Yun. Yun. Maraming salamat. Thank you very much. Nahulog din naman. Ayan mo, sa susunod na natin, live na tayo sa sa studio. Oo, sige. Studio na ni yan. Ayan. Yeah. Ayusin na natin yan. Ayun. Thank you very much, Brother Alfred. So, sana Ayan, maraming salamat. magkasama ulit tayo sa mga project and sa mga viewers and listeners natin. Visit nyo po ang Facebook, ang YouTube, at ang Spotify and TikTok account ng Rosier. Sana po, supportahan natin ang musikang Pilipino, OPM. Ako po si Tad at maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood.